Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang dalawang katanungan. Ang unang katanungan ay si Artemio mula kay Artemio Toledo. Sabi niya, Master, makakasuhan ka ba pag pinasok ang bahay mo at may license naman ang baril mo? Inubos mo sa katawan ng magnanakaw ang 3 magasin sa katawan. Salamat po. Abay, 3 magasin. Kung 45 yan, ginawa mo ng karne norte yun. Okay, ito naman yung kay Joel Tan. Tingnan mo sa hearing ng 44 na polis, nagnakaw, pag nanakaw ang pakay, hindi raid. At ito naman, at tanong lang, para saan ba ginagamit ang baril kung hindi sila nagsasali sa target shooting na sports. Nung unang panahon, wala naman shooting na sports, saan ba ginagamit ang baril? Sa pagpatay ba ng tao o ng hayop? Ay, ang baril talaga ay pampatay talaga ang baril. Okay, pero yan ay, ang kasagutan dyan ay yung tanong ni Artemio, yung self-defense. Okay, yun ang kasagutan dyan, self-defense. Okay, kung kahit pahayop yan at tayo inatake ng hayop, ay self-defense din. Okay, at ginagamit din ng mga hunter yan. Okay, pero bago natin yung sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na ng 46,600 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. Ngayon din maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan ng ating revenues na tinutulong natin sa ating mga beneficiary. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent na binibigyan natin ng allowance na ang kita niyan ay nanggagaling sa ating revenues ng ating YouTube. Kaya ginawa ko lang ang ating YouTube channel dahil sa kanila. Kaya kung wala tayong beneficiary, wala tayong YouTube channel. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Yan po yung anak ko, tresorera ko yan. Yan po ang tumatanggap ng inyong mga padala. Yung mga tumatawag na bumibili ng baril, wala po kami pinagbibiling baril. Kahit yung mga nagme-message sa akin, wala po tayong pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo may paabot na tulong para sa ating mga beneficiaries. Para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljon Dating at ni Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat din kay Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premier videos para may tulong sa ating mga beneficiaries. Okay? At si God na bahalang gumanti ng inyong mga kabutihan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, para marami pa kayong matulungan. Okay, punta na tayo sa katanungan. Okay, una ko sasagutin dito ay saan ba ginagamit yung baril sa pagpatay ba ng tao? Meron po tayong batas na pwede natin gamitin niya sa pagpatay ng tao kung nanganganib ang ating buhay. O pinasok tayo sa ating bahay at tayo ay gagawa ng masama o nanganganib ang ating pamilya. O pwede rin niyang gamitin may mga videos na tayo, pwede rin niyang gamitin kung actual na self-defense, kung kahit yan ay stranger na sa ating harapan ay siya ay walang kakayahang ipagtanggol yung sarili niya, pwede natin siyang tulungan. Pwede nating barilin yung pumapatay sa kanya kung yan ay actual na nangyayari sa iyong harapan. May videos na tayo niyan, panoorin ninyo. At binasa ko rin naman na yan ay accepted sa batas. O pwede rin na kahit sino, kahit stranger yan, pwede natin gamitin yan. So, ang tanong, pag pinasok ka sa loob ng bahay mo, ay pwede mo bang gamitin yung 3 magasin? Ay kung yan ay high cap, 15 ito, ay di 45 na bala ang ipinutok mo sa kanyang katawan o ginamit mo sa kanya. Ay kung
Kung 45 yan, ay baka karne norte na yan. Okay, disabog yan. So, yun ang tanong. At gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang self-defense ay iba dun sa Castle Doctrine. Sa Pilipinas ay hindi acceptable yung Castle Doctrine, yung pag pinasok ka sa loob ng bahay mo o pinasok ka sa loob ng bakuran mo at yung ano mo lang, yung natakot ka lang, pwede mo na siyang barilin. Sa Pilipinas po ay hindi. Ang self-defense ay kinakailangan may unlawful aggression. Yung bang sinusugod ka na, o kung may pataliman siya, yung patalim niya ay nakaangat na. Yung bang may ganun. Kung basta naman yung patalim niya ay nandito lang sa bayawang at hindi naman niya binubunot, ay wala pang, sabi sa batas wala pang unlawful aggression. O ano man ang armas niya, meron ba siyang baseball bat o ano, na para ka, yung bang nanganganib na ang buhay mo. Kaya, yung pa lamang ikaw pwedeng gumamit ng deadly force. Okay, so ang batas natin ay so kaya tayo nababas, hindi naman tayo abogado, pero yun ang nakasulat sa batas. At ito pang isa, reasonable necessity of the means unemployed to prevent or repel it. Kinakailangan na necessity ba o tutumbasan natin yung yung danger sa ating buhay. Okay, sa ibang bansa, basta't nanganib yung buhay mo, tirahin mo na ng tirahin. Sa atin, may may balance pang sinasabi. Ang sabi dito kinakailangan ay may aggressor. Actual aggression. O yung stabbing, thrust, forcible wrestling, o firearms, forced entry. Yan, yung mga forced entry sa bedroom. Kinakailangan pa yan. Kung wala pa yan, di pa natin Kung basta nagnanakaw lang, sigawan lang natin, hoy, magnanakaw. Ayun, pag tayo'y sinugod, doon, pwede na natin patayin. Pero kung nakikita lang natin nagnanakaw, ay barangay lang yan. Hindi pa pwedeng patayin daw yun. Kasi wala pang unlawful aggression doon. Wala naman nakalagay sa batas na yun. Pag nagnakaw, barilin mo na. Wala. Kinakailangan may unlawful aggression. O di kayo may forced entry into a bedroom at night. O sa gabi pa, etc. O yun, nakalagay dyan sa batas. O binabasa ko lang yan yun ang actual aggression. Yung sinabi dito ay blow shots. O yung blow. O yung kayong blow. Siguro suntok. Okay, kung ikaw ay sinusuntok na at wala kang kalaban-laban at hindi ka na makatakbo. Ayun. Shots, yung baril. Stabbing, yung pananaksak, forcible wrestling, o ikaw ay nire-wrestling ka na. Wrestling of a firearms, yung nagpapangagaw kayo sa baril. Force entry, yun ang mga unlawful aggression. Yun nakalagay na unlawful aggression dito So yun, kumbaga talaga nanganganib na yung buhay mo. Yun lang tayo nagnanakaw lang walang nakalagay dito na pag nagnanakaw, babarilin na natin Okay, so ang tanong, pwede ba nating ubusin yung 45 na yung 3 magazine? Sabi dito ay i-balance mo lang Kung maaari sa paa lang Ngayon, kung wala ng threat, tumba na siya, wala ng threat. Pag ang kinakailangan dito ay yung threat ay yung may threat lang sa buhay mo ngayon, binaril mo ng isa, tumumba, wala ka ng threat. Although, wala naman nakalagay talaga sa batas kung ilang bala ang dapat mong iputok. Wala nakalagay, basahin natin. Baka para hindi na tayo mabas. Babasahin natin yung batas Tingnan natin nakalagay sa batas. Ang makakapagsabi lang talaga dito, kung inubos mo kung ilang balang ipinutok mo ay ebidensya. Tatanungin ka ng abogado, bakit mo pinutokan ng
tatlong magazine, 45 na bala yung lumabas sa forensic, yung examination. Bakit mo, siyempre, tatanungin ka, at judge ang mag-ano niyan. Judge ang magsasabi diyan kung ikaw ba ay acquitted o hindi. Hindi po ako. At yan ay mga abogado ang maglalaban dyan. Hindi ko masasagot yan. Kasi nga, depende yan sa iyong ebidensya na ihahain. Pinakamaganda na dyan ay ariglo na lang. Okay, sabi dito sa batas, while the Philippine law allows for use of firearms for self-defense. Inaalaw ng ating gobyerno. Check natin. Inaalaw ng ating gobyerno na gumamit tayo ng baril para sa self-defense. Pero ang sabi dito ay, it doesn't give a blanket permission to fire successive bullet. Pero hindi pinapayagan, hindi nagbibigay ng blanket o karapatan na permiso na ng barili ng successive bullet. Walang nakalagay na rapiduhin mo. Dito ba? The use of such force would be judged against. Okay, the use of such force would be judged against the principle of proportionality and necessity. Ayan. I-judge ka ngayon kung proportion ba. Kung proportionally and necessity. Kailangan ba na ubusin mo yung ubusin? Tama. Kasi yung tatlong yung tatlong elements ng self-defense na yan, kinakailangan pumasa yan. Unlawful aggression, yan, sinusugod ka na. Yan yung pangalawa, reasonable necessity. Kailangan ba? At lack of insufficient provocation. Yung lack of, ibig sabihin nun, hindi ka ang nag-umpisa, wala kayong pagtatalo, basta ka na lang sinugod. Pasado na yun, dahil pinasok ka sa bahay mo Ngayon, nagnanakaw siya. Sigawan mo muna, bakit ka nagnanakaw? Pag tumakbo, hindi mo pwedeng barilin yun, lalo kung nakatalikod. So, pag sinugod ka, yun, pwede na. Yung na yun, may reasonable necessity na yun. Reasonable necessity na yun. Kaya nga dito ay principle of proportionality. Kinakailangan balansi. And necessity. Hindi binibigyan ng batas yung successive firing. Yung rarapiduhin mo. Kaya nga hindi tayo pinapayagan na magkamero ng ng full automatic na baril. Yun ang isang dahilan. Wala tayong kinakailangan lang natin ay semi-automatic. Semi-auto lang. Self-loading lang. Okay. So yun ang nakalagay sa batas. Pero ito ang sinabi, if you're in a situation where you feel need to use firearms, kung ikaw ay nasa katayuan na kinakailangan mong gamitin ang iyong mga baril, you should be prepared to justify your action. Kinakailangan preparado ka na ma-justify mo yung iyong gagawin. May pagtatanggol mo sa korte yung iyong gagawin. Demonstrating that the force was used, na kinakailangan may demonstrate mo na yung ginamit mong puwersa ay reasonable and necessary. Yun ang importante. So, 45, tatlong magazine ginamit mo. Paano mo ngayon yan ma-explain? Sabi mo siguro, may anting po siya, hindi po tumutumba. Kung paniniwalaan ka ng judge, bakit mo ginamitan ng tatlong magazine yan? 45 na bala ang ginamit mo. Lumabas sa sa examination ng anong tawag dito, yung forensic. Ano sasabihin mo ngayon sa judge? May anting po siya, binabaril ko ay sumusugod pa rin. Ay paniniwalaan ka buti kung may video, baka paniwalaan ka ng judge. Kung wala kang video may pakita, kasi evidence ang maglalaban dyan So yun ang nakalagay dito You should be prepared to justify your action by demonstrating that the force was reasonable and necessary to repel the immediate threat.
kinakailangan ay reasonable para mo mapigilan yung immediate threat. Yun ang ano dyan. Mantakin mo, inubusan mo ng 3 magazine. Hindi ko masasagot yan. Pero yan ang sinasabi sa batas. So, ayan ang nakalagay dyan. Although, wala namang nakalagay sa batas na kung ilang bala lang ang pwede mong gamitin para ipagtanggol mo ang ating sarili. Ay baka pwede kung ginamit mo ay 22 caliber. Baka paniwalaan ka ng judge. Pero kung mga 9mm pataas, mahirapan ka ng may pasayan sa aking sa aking kung susundin natin yung batas natin, ay mahirapan tayong may panalo yung kaso. Kinakailangan muna ng magaling na abogado. Ang sabi nga dito ay, the Philippine Gun Law, specifically Republic Act number 10591, do not allow for the use of firearms for self-defense, but using successive mali ang basa ko. Republic Act number 10591, do allow, hindi man do not do allow, ay pinahintulutan, allow for the use of firearms for self-defense. Ito pinahintulutan na ang mga baril ay gamitin sa self-defense, but using, pero ang paggamit ng successive bullet is complex issue. Paggamit mo ng napakaraming balang putok ay complex issue. While the law recognizes the right to self-defense using firearms to repel unlawful aggression, para lamang mapigilan yung unlawful aggression, yung banta sa buhay mo. Okay? Lawful aggression when reasonable, na kinakailangan ay reasonable. The act of firing successive shot, yan, yung paggawa ng pagbaril ng successive, yung sunod-sunod for self-defense is not explicitly addressed. Hindi yan kumbaga hindi yan gaano binigyan ng linaw kung ilang bala talaga ang dapat mong iputok. But would likely be subject to security regarding to proportionally and necessity. Kinakailangan lang talaga proportional yung pagputok natin. Tumba na Siguro naman, double tap. Kung marunong ka magpatama, wala na yun. Goodbye na yun. Okay? Maliban lamang kung 3 magazine yung pinutok mo, ay 2 lang ang tumama, baka lumusot ka doon. Sure, nailagan yung mga putok ko Pero kung tumama lahat sa katawan yun, ewan ko lamang. Mapapagkamalan tayo sabog. Baka sabihin, nakadroga ka, baka sabihin, mapagkamalan pa tayong addict noon. Sabi dito, the legality of such action would depends on the specific circumstances and whether the use of force reasonable and proportionate in the imminent threat. So, pare-pareho lang sinasabi. Kailangan proportional lang doon sa threat. Okay? So, ang sabi dito ay reasonable force. The right to self-defense. The Philippines recognize the right of qualified citizens to possess the firearms for self-defense under Republic Act 10591, provided it is reasonable means to repel aggression. Okay. Proportion lamang, reasonable. Kailangan may reasonable yung ating dadaan talaga tayo sa butas ng karayong pa Mas mabuti na yung yung umiwas talaga, kung makakaiwas pa. Mahirap din kayo magkamero ng kaso. Pero kung talagang buhay ng kapalit natin, ang kakapalit natin, bakit ang hindi? The core, sabi, reasonable of force. The core principle is the force used, including firearms, must be reasonable and proportionate to the threat. Proportion lang talaga. Ano yung proportionality? Firing successive bullet would need to be justified as necessary and
proportionate response to the ongoing threat. The initial shoot could have resolved the threats of the danger had passed. Subsequent shoot might be deemed excessive. Okay, so yung sunod-sunod na putok, successive shoot ay deemed successive. So mahirap itong ito sa aking kuro-kuro o sa aking opinion, hindi ito papasa sa self-defense. Sa akin lang kahit di ako abogado. Kasi sa nababasa ko pa lang talagang mahirap ipasa ito. Lalo na kung 9mm o 45 ang ginamit mo. Kasi sa dalawang putok pwede nang ma-disable ang ang threats Okay, sa paa mo lang patamaan yun, kung 45 yun, gapang na yun. Okay, lalo na kung kung shotgun yung ginamit mo. Okay, sa 9mm siguro, basta't ang mag-ano na yan ay judge, hindi naman tayo judge. Okay, basta't binasa ko lang yan, bahala na kayo. At inuulit ko, wala pong castle doctrine sa atin sa Pilipinas. Kinakailangan talaga yan tatlong element ng self-defense ay pumasa. Pag ang isa dyan na hindi pumasa, hindi po tayo papasok sa self-defense. Okay, so yan, sana may naliwanagan tayo at mababas na naman tayo dito. Hindi naman tayo abogado, pero marunong naman tayo magbasa ng batas. At kung hindi kayo naniniwala dito sa batas natin, dito sa binasa ko, sinabi naman dito, Republic 10591, ang suma total nito ay sa abogado pa rin ang punta ninyo. Mas maganda sa abogado kayo magtanong kasi binasa ko lang naman yan. Kung nalalabuan kayo sa binasa ko, hindi ko nasakop yun. At kung hindi kayo naniniwala sa Google, hindi ko na rin sakop yun. Basta tinanong sa atin yan, sinagot ko lang. So yan, at maraming salamat din sa mga nagtanong. Doon sa nagtanong na saan ba ginagamit ang baril, pagpatay talaga yan. At saka sa pag self-defense, okay? So, yun ang ang katotohanan dyan. Nung unang panahon, kahit nung unang panahon, ginagamit na self-defense. So, basahin lang natin yung ating community spotlight. Okay. Pinoy Firearms Custodian 80, shout out sa iyo. Pinoy Makin. Sino ito? Pinoy Makin. Ito ang engagement. Si Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out din kay OFW Palaboy, meron kang 1 engagement. Shout out kay Gimboy, meron kang 67 engagement. Okay, at shout out din sa aking mga kababayan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa dati kong Masin Shop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Mababait po yung aming staff dyan. At sa halagang 40 pesos, buy one take one. Mapapaburger na kayo sa sarap. At marami pa ngayong pagkain na pwedeng ma-order dyan. Okay, maraming salamat po sa inyo.